Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Masayang araw po ng Martes sa inyong lahat. Masayang Martes, Nelson. Masayang Martes, Jen, at sa lahat ng ating kababayan, lalong-lalo na yung mga nakasubaybay abroad, anuman po oras ngayon dyan sa inyong lugar, laging welcome po kayo sa Saganang Mamamayan. Yan, minomonitor natin yung nangyayari ngayon dun sa, Double Gem. Doon pa rin ba nangyari? Doon pa rin sa Double Gem. Sa Double Gem. Pero hindi na po ito BRC hearing. Ay, hindi na hindi na Blue Ribbon Hindi na Committee. Blood Ribbon hearing, kundi naging parang presko na nga lang. Parang question and answer portion na lang. Question and answer. At karamihan na nandun ay mga vloggers. Ayun, kasi hindi yata umattend yung ilang senador na miyembro ng Blue Ribbon. Red Ribbon. At dito po sa... Kasi kaninang umaga, na-monitor natin, pumunta si Senadora Amy. Yes. Pero parang hindi pinatuloy, ano? Hindi na nga pinatuloy. Oo, tapos dumating din po si dating Governor Chavit Singson, hindi na rin pinapasok. So ang nangyayari dito talaga, so ano talaga ito? Press con. Oo, Nung 18 dating sundalo. At may dumagdag pa ata, ano. Kasama na rin ba sa dumagdag? Ano? Para may dumagdag kasi may bagong mga testimonya eh. Eto si Senator Amy. Yan po yung kaninang umaga. So nasa labas lang siya. Nung nag-attempt siyang pumunta ay hindi naman siya nakapasok sa venue. At eto naman si Gov Chavit. So gusto rin umattend sana. Kasi parang alam nga ron daw nila, Ay, BRC, Blue Ribbon. Blue Ribbon Committee hearing. Pero makikita mo kasi dyan, Jen, bago pa yan, yung isang gate na yan, ang dami rin pulis na nakaharang eh. Oo nga, at saka maaga may deployment sila dyan. Parang 200 policemen ang ini-assign. Pero bagay, sabi naman na ata nila doon ay para sa crowd dispersal. Baka magkaroon ng kaguluhan. SOP naman yon. Wala naman tayong masama sa punto na yun. No? Parang SOP yata yung pagkagaya. May mga pulis talaga na naka-assign. Pero ito ho talaga, parang mula sa simula, ang intention talaga ay mag-press con lang ata yung 18 Marines, 18 dating sundalo. Pero kung nandun yung mga senador na miyembro ng Blue Ribbon Committee, may tuturing na BRC na hearing yan. dahil sa wala, hindi nga po pwede. Cayetano Group. Hindi po pwede. Hindi wala natin sila. masasabing ganun. Ano, kasi Jen, ang ginawa ng Cayetano Black ay nagtungo sa Supreme Court at nag-file. Yun nga ang mahalagang balita na dapat pong malaman ninyo Sila ng ating mga kababayan. yung binabanggit natin dito nung nakaraan. Baka na-focus kasi tayo doon sa press con ng 18 former soldiers, hindi natin alam, merong move pala na ginawa ang Cayetano Group na son. Para magkaroon na po ng kaliwanagan, sino ba talaga ang kinikilala na Senate leadership. Ayan. Di ba? Doon po sa kanila ipinail na petition, pangunahin po ang petitioner dito ay si Senador Alan Peter Cayetano. Ang sabi niya rito ay dapat daw magkaroon ng desisyon ng Supreme Court dito. Yan. At sila ang dapat nakilalanin. Yan. Ayan. So, mamaya, balikan natin yan. So, yun po, mga kababayan, natapos din ang niliwanag, hindi ito pagdinig. Hindi ito official hearing ng Blue Ribbon Committee. Hindi, wala kang ribong dala-dala eh. Wala. At ito po ay isang, technically, masasabi natin ito ay press ko na lamang ng 18 dating sundalo. Sa tingin ko, mas tamang tawaging public hearing. Public consultation, public hearing. Consultation. Ayun. Parang, di ba, nagpulong-pulong. Pero ang problema natin dyan, mamaya siguro, ituloy natin, kasi aspetong legal kaya, may problema kaya tayong kakaharapin dito. Halimbawa, si Atty. Baligod, si Congressman Mike Defensor, yun ang after nitong pagdinig na ito. Alam mo naman, Jen. Hindi pala, consultation. Hindi, nakita naman na natin yan nung nakaraan eh. Na kahit na gawin man sa Senado, di ba? Noon sa Senado na ginawa yung hearing eh. Tama. Kinasuhan pa rin yung mga
nagsasalita, di ba? oho. Natatanda mo, wag na tayong lumayo. Ito, buhay, ang chairman pa ay si Senador Marcoleta. Nagsalita hindi na yata, no? Si Gutesa, di ba? Lumitaw si Gutesa. Si Gutesa doon sa pagdinig. Normal ng ano yun. Ay, Senator Ping na ang chairman si noon. Senador na. Surprise witness lang ata si Gutesa. Pero, kinasuhan pa rin si Gutesa ng kahit na sa notaryo lang. At hanggang ngayon, hindi pa makita kung nasaan si Gutesa. Yun nga. Kaya wag na tayong magtaka. Hindi ba? Kasi ito, lalo na hindi naman sa Senado ginawa talaga. Sa labas. So ako, alam ko, expected na nung mga tao yan. Dahil nga dun sa mga naunang pangyayari na lahat na nagsasalita, ano man, magbanggit ka nga lang ng pangalan di ba? May nakaambang kaso na kaagad. Yan, Tsaka, sa part nila, baka pwede makasuhan nung nabanggit ng pangalan. Pero sa kabilang banda naman, yung mga nabanggit namang pangalan ay automatic, parang guilty agad sa pangyayaring ito. Diba? Yun naman ang mabigat. Pero anyway, bago natin ituloy yan pinakamabuti, maglakbay muna tayo. Yan. Sa pamamagitan ng mga sasakyang pandagat, gaya po ng barko, roro, ferry, iba pa, panoorin niyo po ang paalaala ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Ayon, salamat po PPA. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Kaya po ng aming pinangako sa inyo, nasa loob po ng aming studio ngayon, former Governor Chavit Singson. Manong Chavit, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po at magandang oras po sa iyo lahat sa manonood at sa buong mundo. Magandang oras po sa inyo lahat. Kamusta na po kayo, Manong? Buhay pa. Nabigla naman po ako sa... Mukhang may papalabas kayo sana kanina pumunta kayo doon sa... Hindi pumunta mga senador. Opo. Wala na. Hanggang dyan na lang sila. Pagka nagpakita yung babaliktad, hindi na sila. Opo. Binabanggit nga po namin kayo na, Manong, mukhang may suspension order na po si Senador Jinggoy. At si Senador Mark Villar naman ay mukhang nasa ibayong dagat na sa abroad po. Kaya nabawasan na yung bilang. Opo. Hindi, wag lang sumama sa kabila, okay lang. Okay. Hindi sila makakuha ng
16. Sa impeachment po ito. Pero yung... Oo, magagawa nila lahat dahil karamihan o yata involved at pwede gamitin. sige po. Opo, sige po. Simulan na po natin. Opo. Ano po Simulan ba natin, Manong. Ang alam namin, meron kayong ipakikita para sa ating Meron. mga kababayan. Opo. Meron. Ano po ba ito, Manong? Unang-una po sa lahat sa ating mga kababayan, gusto ko pong malaman yung lahat na yung binanggit ni BBM sa SONA 2024, pinalakpakan ng mga congressman. Ang sabi niya, I built 5,500 flood control. Opo. Wala po yun. Sinungaling po. Napuntahan ko na lahat ng probinsya. Naging presidente ko ng Governors League, Mayor's League, Councilors League. Tinanong ko lahat. Wala po. Ang sinasabi nila, meron dito, Ghost Project, meron dito. So, buong Pilipinas, wala yung 2,500. Nagsisinungaling po si BBM. 5,500, Manong. 5,500 ang sinabi niya. Na para patunayan ko sa inyo, nagsisinungaling, sa dami ng pinuntahan ko na, wala akong makita, pinuntahan ko lang yung probinsya niya, supposed to be a model. Dahil probinsya ng presidente, anak niya ang congressman. Pinuntahan ko po yun, pabalik-balik. Tumitsempo lang kami dahil may mga iba nagbabantay. So, gumamit kami ng drone na medyo moderno dahil name-measure niya yung project. Opo. At nakakalipad hanggang 20 kilometers. At doon namin nakita yung mga project na puro putik at sinasemento na. Ngayon, ipapakita ko po, eto na prueba na sinungaling si BBM. Nabudol po tayo, sinasabi niya 2,500, wala. Kaya nung 25, nabaha po tayo. So, eto ipapakita ko po kung anong prueba. Ang nasa Ilocos Norte na probinsya niya, supposed to be the model of our country. Dahil yun ang bahay ni BBM. So, pakita natin po yung una. Opo, saglit lang daw, Manong. Nagbabuffer lang yung ating Okay. video. Pero ito po, sa Ilocos pa lamang, Ilocos Norte pa lamang po ito, Manong. Wala akong makita iba kundi doon eh. Aha, So gusto ko rin pakita na kung wala sa Ilocos, kung meron sa Ilocos Norte o wala, yan ang model. Opo. Pero batay po doon sa dokumento niyo, Manong, ilang dapat ng flood control projects? 500 sa Ilocos Norte lang. Ilocos Norte pa lang po. Kay Sandro Marcos lang. 540. Dapat, meron. Dapat. Flood control Flood project. control. Opo. Nung chinek ninyo, Wala. Drinon namin ang buong distrito niya. Iilan lang ang proyekto. At substandard kung meron man. Babalik-balik kami, wala. Talagang wala pala. so mga Mang Chabit, hindi ito maikakatwira na mali kasi yung coordinate. Kasi kayo, hinahanap nyo kung nasan doon. Yung exact coordinates. ano? Hindi nila ma-deny dahil yung drone may geotag. May dates ang lugar. Opo. So nahanap namin, sinundan ko lang yung transparency program ng okay. DPWH Opo. at saka Malacanang. So sinundan ko yun. Wala po. Nakuha namin ng picture sa Lawag City. Lahat lang sa kay Sandro Marcos lang. So sinasabi nila na walang diferensya ang ginawa doon. Ghost Project karamihan. Sa kabuuan, Manong, ano presyo nito? Magkano po abutin nito sa Billions, pero ang ginawa nila, yung pondo sa nasyonal, supposed to be downloaded sa region. Hindi ho, diretso sa distrito ni Bongbong Marcos para pwede nang hati-hati doon, wala lang. Opo. Ito, Manong, may pinapakita tayo nga sa video. Opo, sa television po ito. Opo. Anong lugar po ito, Manong? Makikita dyan. Opo. Presentasyon sa pagpapakita ng mga larawan na ako sa Ilocos Norte para po sa inspeksyonin. Ito po ay DPWH Project 25AA0475. Opo. Ang ibig sabihin ng DPWH Project 25AA
Ang 2.5, ibig sabihin 1925. 2025. 2025. Oh, 2025, ano? Opo. Full name ito nagaling sa DPWH. Ang AA, ibig sabihin yan, First District of Ilocos Norte. Okay, opo. Galing sa Public Works and Highways, itong code number. So makikita nila, bawat project meron ganito. So isang flood control project sa Barangay Pila, Kasili, Lawag, Ilocos Norte, sa syudad mismo, Norte, nagkakahalaga ng 47,022,160.24. Galing sa GAA 2025. Opo. At ang construction nito ay dapat nagsimula February 13, 2025 at natapos noong September 1, 2025. Ayon sa DPWH Transparency website, Transparency, bayad na. Bayad na. Paid po ito. Paid. Pero wala po yung proyekto, Manong. Anong nakita nyo? Makikita sa... Meron naman na. Putik. Putik nga. Walang semento. Aliwanag, putik. Oo, tsaka baka ginagawa pa, Manong Chabit. Hindi pa tapos. Ano, bayaran na pala. Bayad na eh. Oo nga, no. Hindi nila mag-deny dahil meron geotag. Oo. May date, may lugar. Yes. Hindi nila ma-deny yan. Opo. So, ebidensya ito na... So, exact location po ito, Manong. No? Exact location. Hindi nila madadaya. Hindi nila sinasabihin na hindi totoo yan dahil geotag. Opo. Yung ginamit ko drone, alam niya gaano kalaki at meron ng date, meron lugar. Aha. Check naman, di abot ito ng 44 million, Manong. Di ba? Yung hukay na yan. Opo, 47 million pa na. Ganito ang project sa distrito ni Sandro Marcos na anak ni BBM. Na sinasabi nila na honest at lahat, walang project doon na hindi maganda, ghost project. Ayun. Karamihan po, yun sabi ni BBM nung suna, guni-guni. Yan ang guni-guni. So Ghost kung project. minonood kayo sa atin, Manong, at taga roon mismo, tinignan itong location na ito, yun ang makikita nilang larawan ngayon? Maski ngayon, yan ang makikita nila. Oo. Mabago man, hindi nila mapalitan dahil may petsa. nakageotag. Opo. Kasi ang ginawa daw ata ng iba dyan, nung nalaman nilang may ganitong skandalo, Inaayos. parang inayos, Manong, naghabol Minamadali. ata ng paggawa. Naghabol, Opo. putik pa lang tinatakpan na ng semento. Ay, delikado po yun. Ang nipis yung semento, walang bato. Putik. Naaliwanag po ng putik. So, ang next, Opo, ano pong kasunod? ang yung kasunod, next, Ayun ba yung mga bakal na yan? ito po ang specification ng DPWH. Sinundan ko lang po yung transparency program nila. Ang dapat na kapal yung semento ay Opo. 7.87 inches. Ang dapat na ginawa. Ang nagawa na 2.76 inches. Hindi wala sa kalahati, Manong. Niwala Grabe. sa kalahati. Oho. Tapos putik. Kasi kung 7 inches, at least kalahating ruler, ano? Oo. Ang kapal dapat. Oo. Oh. More than Opo, kalahati. may sa kalahati po. May sa kalahati. Oo. Oh. So, aliwanag. Hindi nila ma-deny dahil may geotag. Sa Lawag City, tinuturo geotag, Lawag City. Ang tatapang nila sa syudad mismo, nandun na. Ilocos Region, Philippines. Nandiyan eh. So, Lawag City, substandard Ilocos ito, Norte. Manong, ano? Substandard to dahil hindi sinunod. 2.76 inches lang na supposed to be 7.87 ang dapat na ginawa. So, nandyan yung plano ng DPWH. Hindi ho sinunod. At as per DPWH master plan yan, larawan na ito, yan ang ginawa. Opo. Semento ang nakapatong sa putik. Malayo sa specification ng DPWH. Pagka nakapatong sa putik, pagka gumalaw yung putik, magsira ka agad. Pagka nagkaroon ng bahayan, Manong, tatangay. Nagdadasal sila na magbagyo doon para Mawash out. May rason. Bagong project na naman. Mayaman ng Diyos, may bagyo di naman. Wala pang bagyo malakas.
Meron pa pong iba, Manong? Na ibang... Marami. Next please. Next na po. Pakita pa natin. The same, pinapakita ko lang. Different angles. Opo. Ito. Same location po pala ito. Embankment dapat ay pagkahalo ang bato semento pero larawan nito putik lang at manipis na semento. DPW's contract 25 AA. Meaning 2025 First District of Ilocos Norte. Yan ang ibig sabihin yan. Ang cost niya, ang kontratista ay 1116. Contract cost 47,022,160,24. So hinati-hati po dahil bilyon ang dinala ron pero pwede lang hati-hatiin kung sa distrito gagawin. Opo. So ang liwanag po na putik. Nabanggit nyo doon, ang may-ari po ng construction company ito? 1116 Construction Corporation. Opo. Sinasabi ang may-ari nito, anak ni Congressman Ferdinand Beltran Magbubukid Party List. Kaugnay sa Star Builders Contractors, isa ito sa 11 contractors na binanggit ni Senator Ping Lacson na kanyang privilege speech. Kaya ako gusto ko tumulong ako kay Senator Lacson. Nagbigay ko ng sulat, tinanggap naman. At sabi niya, April 14, nakasalang ka. April 7, mag-submit ka ng affidavit. At lahat ng kopya yung sasabihin mo, sinunod ko po lahat. Before 5, April 7, before 5 p.m. 5 p.m. Umaga nandun ako. Walang tao. So, kumain muna ako sa labas, sa tabi lang, sa yacht club. Nung papunta na ako, meron na palang sulat sa bahay ng May nag-email umaga. na po sa inyo. Umaga ng 7, canceled na yung siya nag-cancel na yung binibintangan ako hindi ako nag-submit. Paano ko sasabihin nandun ako, walang tao? So palagi niyang sinasabi na hindi ako nag-submit. Saan ako magsasubmit? Alam ka naman, iiwanan ko ron. Yung sabi Talagang sa inyo po, umiiwas lang sila. yun na nga po. Yun. So ito po yung susunod. Ano nung lugar naman po ito, Manong? Isang flood control project Opo. na sa barangay Dipilat, Bintar, Ilocos Norte. Ang kapalang concrete slab nito ay 40 millimeters or 1.58 inches. Ang nipis. Ang nipis lamang. At makikita na kulang ang concrete mortar sa pagitan, ang mga bato at pundasyon nito. Ang kapal, ang hand-laid rock embankment ay hindi rin nakasunod sa plano. Ngayon lang ginagawa ang proyektong ito. Nung unang pinuntahan ito ng mga tao, ang aming team, ang lugar ay wala ito dyan. Sa nakikita, sa kinatatayuan niya ngayon, ang proyektong ito ay Construction maintenance. construction, maintenance of flood mitigation drainage system. Ang halaga ay proyektong 82 million. Dapat nagsimula February 19, 2024. At natapos noong 31 ng October 2024. Ganyan pa rin tsura. Ganyan pa rin. Ganun po. 24, natapos na. Baka hindi pa nababayaran. Bayad na. Bayad na rin. Bayad na rin. 2024 pa pala bayad, Manong eh. Source of fund, 2024, bayad na. Under GAA 2024. Nako. So, ang liwanag po, puro kalukuhan ang probinsya ni President Marcos. Kaya, wala pong, sinasabi niya na 2,500. Diyan lang sa kanya, wala na eh. So, sinungaling talaga si BBM. Pinalakpakan ng tao sa Congress. I build 2,500 flood control. Nung dumating ng 25 na bagyo, baha tayo. Binaha, opo. Ang sabi niya, climate change at ang mga tao hindi marunong magtapon ng basura, yun ang nagbara. Naka-televise yun. Pinapanood ko. Basura doon, nagbara. Ang dahilan, Hindi, nung 2025, Manong, sabi niya eh, mahiya naman kayo. Yun ang ano. Dahil
Nag-umpisa sila 22, malit pa lang. Opo. 23, binugbog na nila. 24, 25, binugbog na nila. Aha. Sumisingaw na, marami nakakaalam. Kaya advice sa kanya, isiwalat na niya para siya hero. Kaya So, siya nagsabi, Oho. siya na nagnakaw, siya pa nagbintang. Kasalanan daw yung mga contractors. By December, marami makukulong. Wala naman nakulong. Ngayon lang kinulong yung sekretary, pero sa ospital. Opo. So, nasaan yung mga malalaking isda? Mga kababayan, ito pakinggan niyo ako. Nung nakahalata si Saldico, nagsabi na totoo. Agad-agad, kinasuhan. 7 days. May warrant of arrest, may kaso. Now, recently, kung totoo ang... Wala nang hustisya eh. Kung totoo ang ombudsman, nag-announce. Dahil tinuturo na lahat si Martin. Kasi ang mastermind, Martin Romualdez and President Marcos. Ito, nag-announce ang ombudsman. Narinig nyo lahat. Opo. Kakasuhan namin si Speaker Martin Romualdez. Sabi ng ombudsman. Opo. Di ba? Mga 2 weeks ago. Parang last week pa pala. Last week lang. Opo. Plunder. Sumagot naman si Martin Romualdez, hindi ako bababa mag-isa. Ayun. Oho. Kasama, isang anomalya ito, kasabat ang public and highways, and executive. Ibig sabihin si Marcos. Mula noon, huminto sila. Hindi na dinamanda, hindi na umimik si Martin Romualdez, hindi na umimik si Presidente. Anong ibig sabihin noon? Nagka-aregloan na. At hanggang ngayon po, Manong, parang Wala hindi na. mo nakasuhan. Wala na, no? wala na. Oo nga. So, gano'n ang nangyayari sa ating bansa. Kaya, di natin alam na kung ano. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang nakabahan dahil pinagtatakpan si BBM itong mga involved. Ang binintangan muna si Diskaya. Sabihin mo kung sino binigyan mo. Sinabi lahat. Hindi pwede ilagay yan. Mga congressman, saka unang binanggit niya, Calatrava. Hindi pwede. Ang nagsabi, Chairman Reyes. Hindi pwede sabihin yan. Dahil si Calatrava, ang asawa niya, kapatid yung asawa ni Martin Romualdez. Siya ang in charge sa Visayas, Office of the President. Siya humingi daw ng 25%. Opo. Ay, no. Pero teka lang, Manong, medyo kakapusin tayo ng oras. Kapag ka ito'y nagkaroon na ng palitan ng leadership ng Senado at magpapatawag po ng investigasyon kung sino man ang magiging leader ng Blue Ribbon, umaasa bang kayo ay may patawag din para maging bahagi ng investigasyon ng BRC? Palagay ko, hindi na ako mapatawag. Kung patawag ako, sasabihin ko totoo. Pero kung patawag ako, patayin na nila ako, sasabihin ko dito. Dokumentado eh. Hindi makaila. Pero malabo akong tatawagin dahil kinansel na. Lahat ng nagsasabi ng totoo, kinukulong. Si Diskaya nagsabi ng totoo, kulong. Binabaliktad sila, ayaw bumaliktad, kulong. So, yan ang binibintangan. At saka yung investigasyon, tigil. Sinara. Meron bang ganyan na sinara na? Hindi na televise. Sila lang nakakalam. Meron bang gano'n na hustisya? Wala na po hustisya. Sa loob ng 9 na buwan, nung nagbago ang BRC chairman, ay mukhang wala nang pinatawag. Ina-expect ka sana namin, nung ipatatawag kayo, bigla namang itinigil, hindi na ho kayo natuloy. Hindi na. Nako. Ano pa po ang mga Yung hawak susunod. nyo dyan? Meron pa ba? Meron, yung susunod. Next. Ito Ayan, po. ito naman. Iba ito. Ghost Project din. Ito po proyektong dapat sana proyektong ito'y natapos noong October 31, 2024. Yun. Opo. Sa Ilocos Norte pa rin, substandard. Ang pagkagawang proyekto, ito ang hinahabol nilang matapos para magmukhang ito hindi ghost project. Minamadali. Minamadali, pero yan ang ano. Nakuhanan nyo niya ng Hindi nila Kakaila. hindi nila may tatangin naka-geotag. Ang geotag po, mga kababayan, makikita
yung lugar, Exact location niya. exact location, Pati at saka exact time, exact date, opo. exact date. Oo, technology lahat, yan eh. Oo. lahat, tinunan ko, nandyan. Yan ba hanggang ngayon? Bayad na. Bayad na po ito. Noon pa pala, 2024, bayad na ito, Manong. Bayad Pero na. hanggang ngayon po ata, ito, nakatiwang-wang pa ho ba ito hanggang ngayon? Nakatiwang na yan. Grabe, ano ho? Pwede nilang galawin, pero yan na yung nung tinignan namin. Yung Yung latest date nandyan. Opo. Oh. Latest picture. April 4, 2026. Ito lang 26. Yes po, bago. Bago. Pero dapat 2024 pa pala. May oras pa, 2:45 p.m. nung nakunan. Oo. Eksakto kasi yan eh. Oo. At hindi yan nadadaya. Hindi Yung na dadaya. geotag, oo. Hindi na dadaya. Ito ang mga concrete evidence. So, ebidensya po lahat to. Kasi yung konkreto, konkretong ebidensya yan, Manong. Eh, buti pa itong ebidensya niya, konkreto eh. Kasi itong yung konkreto, mahina. Ano pa po, Manong? Marami. Next. Opo. Yan. Na-measure yung katulad nito, ibang proyekto sa Ilocos Norte. Substandard and pagkagawa ang proyekto nito ay hinahabol bilang para sa magmukha ito hindi ghost project. Ghost project, oho. Dahil noon wala, ngayon hinahabol. Pero masyadong gawin nila, Maripis yung wala semento. na, kuna na under lahat. Under First District Congressman Sandro Marcos. Oho. Lahat. Lahat yun. So, sample ito na sa lugar ng presidente, nandun yung sinasabi niya na for the boys, Opo. at iba guni-guni. Tama siya eh. Pero sa Ilocos Norte. Siya nagsabi na guni-guni, Ghost Project. Oho. Sa Ilocos Norte. Naku, doon mismo sa kanyang Paramihan, bayan. guni-guni. Wala kayo, pabalik-balik yung drone. Yung drone na ginamit ko po, makakaabot ng 20 kilometers. Aha. So, binaybay namin yung, pinagnan namin lahat yung distrito ni Sandro. Oho. Lalo na siguro sa kabila, talagang wala na, hindi na makaabot. Hanggang sa boundary, wala pong project. Ang punto nyo dito, Manong Chavit, kung ito mismo, anak na ng presidente, At sa mismong bayan nila. pa nila, Oo. nagawa pa, paano pa dun sa Diba? iba? Oo. Nakita na eh, sa Bulacan, puro Ghost Project. Yung pinuntan niya mismo noon, Hindi niya. Ghost Project, wala, pinuntan ko rin, baha rin eh. Akala ko may ginawa na, wala, hindi na magagawa dahil puro tubig hanggang ngayon. Oho. Sa Mindoro, Ghost Project din. Ito para po, mayroon pang isang larawan. Manong, tignan natin. Ano pa itong next na picture? Next. Opo. Next. Next picture. Next picture. Opo. Yan. DPWH Contract 24 AA0112. Oho. So, noong 2024 yan, First Okay. District of Ilocos Norte, isang flood control project na hindi pantay. Parang pinagtakbo pero hindi magkadugtong. Ang bagong struktura ay hindi nakadikit sa lumang flood control structure na nagpapahina sa dalawang infrastruktura. Ito ay matatagpuan sa Bislac River, Barangay Tamdagan, Vintar, Ilocos Norte, Phase 2. Oho. Flood control, pero hindi magkadugtong. Oho. Sa Bayad na rin ito, Manong. bayad na rin. Project under First District, Congressman Sandro Marcos, bayad na. Oho. Naka-geotag. Hindi na Ang geotag, alam, eksaktong oras nung kinuha na ito, nandyan. Hindi na magkadugtong, hindi pa pantay. Hindi pa Manong pantay. Chavit, Oo nga po, no? Ay, nako. Oh, next pa. Next, Oh, next. Next. Ang dami pala nito, Manong, ha? Lahat na Ghost Project na. Aabutin po ito ng bilyon. Hindi lang 1 bilyon, 2 Ay, hindi lang. Oho. Ang pinakamalaking pondo si Sandro Marcos. Ah. Kaya yung mga 18 Marines, tumetestigo sila ngayon, binapatikos. May picture si Sandro nung inabutan ng pera. Oho. At sabi nila, pag late mag-deliver si Sandy, nagagalit daw. nagagalit. Oho. Nagagalit. Nako. Ano yung next? Next. Ito. Makikita sa larawan na may mga gap o patlang sa pagsasemento sa stone masonry. Nagsimula ng gumuho at maghiwalay
ang mga bato mula sa bagong infrastruktura. Tignan ang manipis na semento. Ang nipis po ang semento. May gap pa. Oo. Guguho nga. Kapansin-pansin din ang mga loob nito ay ampaw. Ampaw. Yan ang mga project kay President Marcos at Sandro Marcos. So paano nila itatago po ito? So wala silang isasagot dito sigurado. Opo. Siguro pakukulong ako. Kayo pala, ayaw kayong paharapin. Masyadong gawin nila. Nakulong na nga kayo, di ba? Hindi. Nagpiensa ako dahil wala silang makalkal. Yun. Cyber libel. Cyber libel. Nagpiensa kagad ako. Eh, hindi rin pwede. Kailangan buta ako sa presinto. Opo, yung mapapamagsat pa kayo. Nakiusap yung mga pulis. Naawa naman ako. Eh, pagagalitan daw sila kung hindi ako. Opo. Ano pa? Meron pa ba? Meron pa na pictures? Meron pa. Sige, Next. pakita pa natin. Next. Oh. Ginagawa daw po nila yung, pero substandard pa rin. Substandard pa rin. Opo. Putik pa rin yung kakabato yung mga sinasemento. Ibig sabihin, ginagawa ng paraan. Oo. Naka-geotag lahat. Oo. Ang DPWH contract 24AA 2024 First District Ilocos Norte. Contractor Heckler Builder Corporation. Contract 55,586,495.45. So, ito ang specification ng Nasagawin ko ba? DPWH. Yan. Ito naman ang ginagawa. So, ang liwanag po na Hindi na sunod yung putik, specification, no? wala nang ba? Putik lang, sinasemento na. Yan. Oho. Next picture. Next, ito nakakatawa. Yung next picture nga, ayan. Dalawang proyekto, hindi magkatugma. Oh. Ano po? Ano ba ito? Sa gilid po ba ito ng ano? Dapat magdudugtong, dapat. Dapat magtugtong. Oho. Pero nakalihis. Hindi yata nagkasundo yung contractor. Iba yung ginawa, iba yung ginawa. Magkalihis ka, no? Oho. Parang, hindi ko maintindihan din to. Ang laki ang agawat. Saan po ito matatagpuan? Bislac River din, ano man? Barangay Tandagan, Bintar, Ilocos Norte. Yes. Oho. Ito yung makikita sa drone picture na ito, ang dalawang flood control project na hindi magkadugtong. Ito ay natagpuan sa Bislac River, Barangay Tandagan, Bintar, Ilocos Norte. Ito ang DPWH contract 24AA 2024 First District of Ilocos Norte. At 2025 2025 AA First District all paid. Ako, bayad na rin pala ito, no? Bayad na. Oho. Project under First District, Congressman Sandro Marcos. Probinsya ni President Marcos. Ginawa pa nitong delikado ang baka dahil itatrap yung tubig. Masyadong gawin nila. Parang Itatrap yung tubig tapos idadaloy sa mga kabahayan. Diyan, di ba? Oho. Pero ito ba, Manong, pagkakala nyo, bahain lugar talaga ito? Itong bahain lugar talaga ito? mahabang, ano yan? River. So kailangan talaga nila dyan ng flood control project sana. Yes. Na maayos. Oo, basta maayos dapat, ano ho? Nako. So, yan nakakatuwa. Nung nakita namin, kasi yung ginamit kong drone, pinalipad doon, pero kita ko sa bahay dito sa Manila. Oo, na-monitor nyo. Monitor ko, balikan nyo nga. Parang hindi ka binalikan makapaniwala. nila. Talaga magkahiwalay. So, yun po ang mga... Hindi kayo pantrap ng dalag yan, Manong? Parang panghuli ng dalag. Yun nga, eh. Pagka bumaha. Hindi Meron pa ba? Meron pa? Meron Hindi pa, nila next. madedenay dahil naka-geotag dito sa baba. Oo, meron eh. Meron. Ang drone, ito ang geotag sa baba. Opo. Now, meron ba? Next picture. Oh. Ito, Manong, nga, binibigyan din natin na pwede nating i-challenge sa mga tagapanood ngayon na taga riyan, pwede nilang tignan yung Pwede. site mismo. Pwede maging tourist attraction to dahil Oo nga, no? Tourist attraction room. dahil hindi magkadugtong eh. Ito, yung pareho rin ito, nasa taas. Ang plano ng public road highways, yun, na may circle. Ang ginawa yung dalawang kontraktor, magkahiwalay. Ayun. DPWH contract 24AA or 2024 First District of Ilocos Norte, contractor Kata Builders and Supply, contractor cost 39,119,941.
Almost 40 million ang halaga. Yung isa naman, contractor BJMJB Construction. Contract cost 37,619,490. Bayad na po ito. Owner, Junio Bienvenido Marapao. Yung owner ng construction. Yung dalawang proyekto pa ito, almost 80 million, manong ano. Tapos kung magkadugtong sana, ang problema, hindi magkarugtong, magkahiwalay. Yun nga. So, next, yung, yan na. naman. Ito ang DPW's project, 2024, ibig sabihin yan, 24, at yun pa rin, First District of Ilocos Norte. Sa Tamdagan Bridge Left Bank of Bintar, Ilocos Norte, na may kabuang halaga na 72 million. At katulad ng nauna proyekto, ito ay dapat natapos na noong October 24. Hinabol din ito tapusin para magmukhang hindi ghost project. Hindi pa rin matapos. Mahirap talagang ayusin yan. Hindi na maayos. Malabo Hindi po yan. nila alam kung paano gagawin yan. Putik pa rin, semento putik. Hinahabol eh. Wala. Nag-geotag sa Bintar, may oras, may date. Hindi nila makakaila ito. So, anong masasabi nila? Paano? Hindi ko maintindihan. Kung sabihin nila dito to, di sinungaling yung geotag. Hindi naman magsisinungaling yung geotag. Opo. So, yan po ang isa. So, next pa. meron pa. Yung susunod, yan. 1 inch lang lamang ang kapalang semento na dapat ay 7.87 inches. Grabe, Sinukat namin 1 inch lang. Naku po. So, ito, project under First District, Congressman Sandro Ko, makikita dito na walang laman na semento ang loob ng infrastruktura, lupa lamang. Naka-geotag. Paano nila maililim yan? Ampaw talaga, no? Ampaw pa sa loob. Ayun. Ito, susunod. Next. Ito ang DPW's Project 24, AA 2024. Opo. Ang halaga nito ay 49 million. Dapat tapos na ito noong October 18, 2024. Matatagpuan ito sa Lawag River, Barangay Gabo, Lawag City, Ilocos Norte. Hanggang ngayon ay ginagawa pa rin. Bayad na ito noong 2024 pa. May bako naman naka-standby. May bako. Binalikan namin, ganyan pa rin. Ilang balik na. So, 2024, contractor, Oy Condem Corporation, contract 48,999,000. Ito, project under First District of Ilocos Norte, Sandro Marcos. Malapit sa ito sa ang may kontrata nito ay taga Dumaguete City, Negros Oriental. Ito palang lugar na ito, Manong, dati napuntahan na rin ni Mayor Benji Magalong, ano? Yun, Isa yan sa mga lahat ng nagpunta ron, walang anomalya, sabi ni General Azorin. Napuntahan ni Mayor Magalong, maraming anomalya, sabi niya. Ito yung sasabi na doon pa lang maraming anomalya, sabi niya. Hindi pa niya nakita yung mga loob. Dahil kukunti lang pinakita sa kanya. Nakita na niya na maanomalya. Ang nagsasabi ng totoo sa mga in-appoint na ICI, si Mayor Magalong nagsasabi totoo at saka si Babe Singson, yung dating secretary ni Noynoy Aquino. Sila nagsabi na pinagtataka naman ni Babe Singson, dating secretary, nakita niya na bakit binabayaran agad? Ang bilis daw ng payment eh. Mabilis. Natataka sila eh. Kasi kaya marami silang nakuha pera, 25%. Yung mga kontraktor, mahal masyado, magiging substandard.
babayaran naman kayo kagad eh. Oo. Bayad sila. Paano sila makakuha ng bilyon-bilyon? Kaya magbabayad sila. Sino ayaw? Binabayaran agad. Ayun nga. Kaya karamihan, hindi na ginawa dahil 25%. Opo. Iba pa sa mga engineers. Advance agad din, 25%. Yung mga sinasabi ngayon ni BBM ng mga for the boy, dami-dami. Tapos, local, pagbayarin pa, hindi na ginawa. Kaya maraming ghost project. Ito lang, likod lang ng opisina ng Public Works and Highways. Yung Ganun po, malapit pinakita lang natin sa kanina. DPW's office pala yan. Ano pa pong next? Meron pa tayo. Binalikan namin dyan. 2 beses na binalikan yung kasama ko. Balikan nyo nga ngayon. Kung ginagawa pa, next, yan. Ganun pa rin. Ganun pa rin. Ayun. March 31 ito. Ito bago na. March 31, 2026. January 22. Binalikan namin, March 31. 26. Ganyan pa rin. Tapos. Hindi na ginagalaw. Hindi nata umalis yung bako dun. Parang Baka pakitang taon na lang yun. nakastack up Kunyari, nata yun. ginagawa pa. Pagka may nagtanong, bakit hindi pa ito tapos? Ginagawa pa po. May bako pa ang nakaharang eh. Pero bayad, Bayad na. Hindi pala yun. Ano? So, ganyan surat ngayong taon na ito. Ilan lamang ito sa mga proyekto na nasa Ilocos Norte. Tila ito ang nagpapatibay sa pinagsamang affidavit ng mga 18 dating Marines na nagdedetalye sa paghatid ng maraming maleta at pera sa tirahan ng mga Marcos sa Ilocos Norte, kung saan si Representative Sandro Marcos ay di umano'y naroroon at tumanggap dito isang salaysay na umayon sa mga daloy at paghawak ng mga kickback na may kaugnayan sa mga irregular na proyekto sa flood control. May picture si Sandro Marcos kasama yung mga ex-marine nung nasa bahay sila. Ayun. So paano nila i-explain to na dokumentado po? Yun na nga po, no? So, Ano pa po ito? mula sa DPWH record, narito ang mga contractors na ginamit dito sa mga proyekto. Ayun. Heckler Builders Corporation, Main Office, Barangay Obrero, Quezon City. Oil Condev Corporation, Main Office sa Dumaguete City, Negros Oriental. Mga kakilala nila ito. Opo. 1116 Construction Corporation, sinabing pag-aari ng mga anak ni Congressman Ferdinand Bertran na may ugnayan sa Congressman Bertran, parang ano ito yung party list. Opo, ang magbubukid party list. Magbubukid party list. Opo, binabanggit ka po. Manong, basahin ko na para mabilis natin. Okay. Sabi nila po, yung First Star Builders ay pag-aari daw po ng magbubukid party list Ferdinand Beltran. 1116 Construction ay pag-aari naman ng Dada Titanco Beltran, ay daughter-in-law ng ni Ferdinand Beltran at sister ng Apalit Mayor and Pampanga Mayor's League President June Titanco. Yun namang BJMJB Construction and Supply na pag-aari naman ni Junio Bienvenido A. Marapaw na may opisina po sa Antipolo City at ito daw po ay nakarehistro bilang sole single proprietorship. Yun pala. Yun. Sinasabi na meron di manong 551 flood control projects ang DPWH sa First District ng Ilocos Norte. First district lang yun. First District pala, grabe, ang dami Dami. pala, 551. Ngunit karamihan daw po sa mga flood control projects ay substandard at yung iba, lumagpas. Yung iba talaga ay non-existent or matatawag na ghost project o guni-guni. Yan po. Ngayon, hindi ako tinanggap noon gusto ko tumestigo, kinansel ni Senator Lacson. Opo. Pasalamat ako kay Senator Lacson at hindi tinuloy. Bakit po? Tinuloy namin ang pag-inspection. May bago. May bago kayo nakita. Ito, next. Opo. Pasalamat ako kay Senator Lacson. Akala niya kasi baka hihinto na kayo, no? Nung hindi kayo pinatawag, nagtuloy-tuloy pala kayo ng pag-inspection. Nagmadali ako noon. So, bumalik kami. Yung mas malayo. 3 beses pinunduhan, isang proyekto, all paid. Ito. Pero magkakadikit.
Ganun po. Oo. 3 beses pinunduhan. Isang proyekto, all paid. Ayan. At dito naman daw po sa Padsan River, Ilocos Norte, 3 flood control projects sa nasasakupan ng Barangay San Felipe at San Isidro ang nakunan po ng drone nitong nakaraang May 20, 2026. DPWH contract 24AA 0087, 24AA 086 at 24AA 0092, Padsan River. So 3 beses to pinondohan, same project, Manong? Same project. Same project po. 2024 pa ito, 2024, all first district. Oho. 3 proyekto ito, bayad na po. Nako. At ito lahat ay nasa sa ilalim po ng First District sa pangunguna po ni Congressman Sandro Marcos. Yes. Oho. Kaya pasalamat ako kay Senator Lacson, kinansel, mas marami ako nakuha. So yung susunod, Opo. progress photo from DPWH Transparency Portal, Padsan River pa rin. Tingnan natin po. Ayan. Parehas na picture, magkaibang coordinates, magkaibang kontrata, parehas na pecha, iisang kontraktor, lahat bayad na. Nako. Under Kong Sandro Marcos. Yan po tinuturo ng drone. At hindi po makaila ito dahil may date lahat. Yan ang itsura ng mga project sa Ilocos Norte. Tingnan niyo po itsura. Opo, parang hindi talagang substandard ba? Tsaka talagang hindi tapos no? talagang- Sinimulan lang ng bahagya Parang kinalkal lang eh. Oh. Wala na. Para lang makasingil yan. Usually, pag sinisimulan, para makasingil manong, maglalagay ka ng konting equipment, pwede ka nang sumingil ka agad. Ito ata nangyari dito. Kaya problema, lahat ba ito bayad na, manong? Buong Bayad na. project? Bayad na lahat. Grabe, no? Lahat bayad na. 24 pa ito eh. Oho, 2024 pa pala ito. Ano pang next? Next. Opo. Lahat daw po ng galing sa DPWH Transparency Portal. 3 kontrata, isang proyekto, isang lugar, isang kontraktor, lahat bayad na. Nako. Oho. Ang tinuturo isang lugar. At saka may butas sa gitna. May daan. Oho. So hindi flood control ito. May daan ng May daan ng tubig yun. Pagka tumaas ang tubig, di babaha pa rin talaga. daanan ng Grabe, truck. no? Daanan ng truck. Ah, Ang coordinate, opo. may geotag. Hindi sila makakapagsinungaling dito. Hindi nila makaila. So next. Ito ang proyektong Guni-Guni. Itong wala talaga. Ito na yung binabanggit ni President Marcos na Guni-Guni. Kasi talagang wala lang ito. Guni-guni lang ito. Guni-Guni. Siya nagsabi, Guni-Guni. Pero sa kanya. Ito daw po sa Padsan River, Ilocos Padsan Norte. River, Ilocos Norte. Flood Control Project, nasasakupan ng Barangay San Lorenzo at Barangay San Antonio. DPWH contract 23. So 2023 ito, mano. KA 0157. 2023, First District of Ilocos Norte, ito ang kuha ng drone noong Mayo 2026. Bago lang. Bago lang. Kaya pasalamat pa rin ako kay Senator Lacson. Mas marami ako nakuha nung kinansel. Hindi po makaila. So, ito yung project na 3 beses pinunduan, isang proyekto. Opo. Ang swerte yung kontratista, 3 beses binayaran. Hindi, buti kung sa kanya napunta yung bayad, Manong. Bakit hindi naman sa kanya napunta yung bayad? May porsyent doon. Ayun. Next. Anong next dito? Ang flood control project na ito ay may habang 84.7 meters at ito ay nasa Barangay San Antonio. Opo. Drone picture 2026. Ito. Project under Sandro Marcos. Ito yung Padsan River na wala rin kami makita. Ito yung Ghost Project din. Guni-guni rin ito. Guni-guni rin. 2023 pa. Oho. Malalayo na ito. Bayad na po ito. 2023 AA na 0157, 84.7 meters. Start, yung isa naman, 23 AA 0157. Pareho. Opo.
and then start. Oh, Ito bang Padsan River, Manong, lagi bang binababa ba ito? Kasi Tumataas ba yung tubig? nakikita ko yung Padsan River ang lagi. Sabihin, lagi ba tumataas ang tubig sa lugar na ito? Umaapaw kapag malakas ang ulan? Hindi ko alam, pero nakita, wala. Wala yung parang embankment ito, Manong, flood control projects. Oho. Yan, the same sa susunod. Yung Opo. susunod niya. Yung sumunod na picture. Yan ang lahat ng datos ay galing sa DPWH Transparency Portal. Detailed Engineering Design Plan 23 AA 0157. Noong 23 pa lang, bayad na po ito. Wala po ito. So, Talagang ghost project, guni-guni talaga. guni-guni. Oho. Next. Ayan pa. Ito Ano po, ba? guni-guni yung project din ito. Lahat ng datos ay galing sa DPWH Transparency Portal. Isang kontrata, isang proyekto, isang lugar, isang kontraktor, 99.68% completion. bayad na, pero hindi makita. Guni-guni nga. Guni-guni. Ghost project po ito. Oh, Oho. ito ang proyektong Guni-Guni Ghost Project under 1st District Congressman Sandro Marcos. Oho. Nako. Marami po ito, Manong. So, ano lang po ang gusto nating imensahe sa ating mga kabayan, lalo na po doon sa Ilocos Norte. Manong, sa mga ipinakita ninyong konkretong ebidensya. So, ang masasabi ko, sinungaling ang ating presidente dahil siya nagsabi na meron 5,000, I built 5,500 flood control project, pero pinalakpakan ito sa Kongreso, sa kanyang zona. Sa zona po ata yan. 2024. Opo, 2024. So, ito po, puro mga kalokohan. So, sinungaling po ang presidente natin. Paano tayo maniniwala sa kanya? Pero kung magsalita, wala, hindi sumasagot. Pagka sinasabi namin, army ng trolls ang sumasagot. Next. Opo. Meron ba? 2 pondo, isang proyekto. Padsan River pa rin ito, Ilocos Norte, no? Oo. Ang flood control project sa nasasakupan daw po ng Barangay San Felipe at San Isidro. Ang pag-uusapan natin ito ay kuha daw po sa drone noong May 20, 2026. Manong, Padsan River project under 1st District Congressman Sandro Marcos. Last month lang. Opo, bago lang ito. Hindi ko na nakuha kung hindi kinansel ni Senator Lacson yung paglabas ko sa Senado. Kaya pasalamat pa rin ako sa kanya. So, Ayun, Manong. So, meron pa. Meron pa. May pa, Sige pa, sunod pa natin. 2 pa, oo. Sa inyo, Nelson. Ito'y kuha naman nung May 20. Narito ang kuha drone picture noong May 20. Last month lang. Opo. Makikita ang lugar kung nasaan simula ang dulot Public Highways Project 24. Noong 24 pa, kung nasaan din ang lugar ng completion photo, ang DPWH Project 24 AA 85. Pero wala dito. Dapat meron. Ang kode galing sa geotag na drone. Drone picture 2028. So, project under 1st District, Sandro Marcos. May butas. Makita nyo sa Opo, may daanan natin ng truck. May daanan ng truck. Yung flood control. Last na lang, isa pa. Isa pa, ano ito? Lahat ng datos sa galing sa DPW's Transparency Portal, 2 kontrata, isang proyekto, isang lugar, isang kontraktor, lahat bayad na. Ito yun. Yan din. Pero mas maliwanag. May butas sa gitna. 2 beses. 2 kontrata, isang proyekto, isang lugar, isang kontraktor. Lahat bayad na. Pag 2 kontrata, 2 bayad yun. 2 bayad. So, marami pa. Wala kami makita talaga. Wala nang project doon. So, maraming guni-guni. Nako. So, Anyway. kung duda sila, pwede silang pumunta ron, sasamahan namin. Ngayon, Puro guni-guni. para sila mismo makapagpatunay. Yes. Manong, ang inyo po mensahe sa ating mga tagapakinig, mga taga-subaybay, sa social media, ano po gusto nyo sabihin sa kanila, Manong? Ang masasabi ko lang po, dahil sinasabi ko lang totoo, kung may mangyari sa akin, alam niyo na kung sinong sisingilin.
Pwede lang akong kulong, pwede akong patayin, okay lang. Pero hindi ko pwedeng pagtakpan ng mga magnanakaw. Kaya, sa harap po ng mga dokumentong nakita natin ngayon, ang siguro malaking tanong dito, Manong Chavit, Jen, sa mga senador, lalo na yung grupo ni Senador Win Gatchalian, magsasawa lang, kibo na lang kaya tayo? Ba? Yung bang liderato ng Senado ay kukunin natin para pagtakpan ang lahat ng ito? Pinagtatakpan nga. Yun nga po ang malaking katanungan dito. Abangan ho natin. Aabangan ho yan ng mga Pa-explain sa kanila ano ito. Opo. Yung mga Opo. nagpipilit na bago. Kung sino man yung babaliktad bukas, magbago ng presidente. Ng Senado. Sigurado. Opo. Manong, salamat po ng marami sa inyong Maraming oras. sa salamat amin. po. Ito na po ang ating palatuntunang sa ganang mamamayan. Antabayanan po ang mata ng Agila Prime Time.